Reading and Literacy Grade 1 Quarter 4 Week 1 Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga salitang tumutukoy sa tao at damdamin ng tauhan sa kwento. Day 1 hanggang Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Reading and Literacy ang mga salitang tumutukoy sa tao at damdamin ng tauhan sa kwento. Day 1 At the end of the lesson, the learners can read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. Articulate consonant and vowel sounding in reading words. Identify words that function as naming words in the text. Recognize vocabulary referring to environment. And note important details of the characters in the story. Nakarinig na ba kayo ng kwento kung paano nagsimula ang mundo? Anong mga kwento o mito na ang narinig ninyo? Ang mga mito ay mga kwento na tradisyonal o luma na naglalayong magpaliwanag ng mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Ito ay makikita sa iba't ibang lugar ng bansa. Ngayong araw, babalikan natin ang mga katinig at patinig. Tutukuyin ninyo ang mga bagay, katinig at patinig sa ating mga salitang babasahin. Tutukuyin din ninyo ang mga salitang nagsasaad ng pangalan ng mga tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari sa kwentong binasa. Magbabasa kayo ng mga pangungusap ng may wastong bilis, damdamin at kawastuhan. Tutukuyin din ninyo ang mahalagang katangian ng tauhan o mga tauhan sa kwentong binasa. Narito ang mga salita na kailangan nating aralin sa araw na ito. Ang salitang langit, ang salitang lupa, ang salitang bituin, at ang salitang buwan. Sa anong mga titik nagsisimula ang buwan? Ang salitang buwan ay nagsisimula sa titik B. Sa anong mga titik naman nagsisimula ang langit? Ang salitang langit ay nagsisimula sa titik L. Sa anong mga titik nagsisimula ang lupa? Ang salitang lupa ay nagsisimula sa titik L. Sa anong titik naman nagsisimula ang bituin? Ang salitang bituin ay nagsisimula sa titik B. Ilan ang patinig at ang katinig ng bawat salita? Sa salitang langit, mayroong dalawang patinig. Ito ay ang A at I. At mayroong tatlong katinig. Ito ang L, NG at T. Sa salitang lupa, mayroong dalawang patinig. Ang U at A. At mayroong dalawang katinig, ang L at P. Sa salitang bituin, mayroong tatlong patinig, I, U at I. At mayroon ring tatlong katinig, B, T at N. Sa salitang buwan, mayroong dalawang patinig, U at A. At mayroong tatlong katinig, B, W at N. Ngayon naman ay basahin ninyo ang mga sumusunod na pangungusap gamit ang mga salitang ating binasa. Una, ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan tuwing gabi. Pangalawa, ang buwan ay napapaligiran ng maraming bituin sa gabi.
Pangatlo, ang lupa ay puno ng mga palay. At pang-apat, ang langit ay dumidilim kapag uulan. Basahin ninyong muli mga bata. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang mito na galing sa Bukidnon, isang lugar sa Mindanao. Ang mga mito ay mga kwento na nanggaling sa mga iba't ibang lugar na nagawa noong unang panahon upang maipaliwanag ang mga bagay sa ating kapaligiran. Sa pakikinig ay tandaan ninyong mabuti ang mga pangyayari sa kwento. Pagbasa ng kwento. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay Pinagmula ng mga buwan at bituin, kwento sa Bukidnon. Isang araw, noong ang langit ay malapit pa sa lupa, isang dalaga ang lumabas upang magbayo ng palay. Gusto niyang tulungan ang kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay. Bago siya magsimula sa kanyang trabaho, inalis niya ang mga alahas sa kanyang leeg at ang suklay mula sa kanyang buhok at ipinabitin ito sa langit na sa panahong iyon ay kahawig ng mga makikinang na bato. Nagsimula siyang magtrabaho at bawat pagkakataon na itinaas niya ang kanyang pangbayo, tinatamaan nito ang langit. Matagal niyang binayo ang palay at nang itinaas niya ang pangbayo ng mataas, tinamaan nito ang langit ng malakas. Agad na nagsimulang umakyat ang langit at tumaas ito ng napakataas hanggang sa mawala ang kanyang mga alahas. Napatingin ang dalaga sa langit at nakita niya ang kanyang mga alahas. Nalungkot siya noong una, subalit naisip niya na nagpaganda ng langit ang kanyang mga alahas. Hindi na ito bumalik dahil ang suklay ay naging buwan at ang mga alahas ay naging mga bituin na kalat-kalat sa kalangitan. Narito ang mga tanong pagkatapos ng ating kwento. Unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay ang isang dalaga. Pangalawang tanong, paano ninyo ilalarawan ang dalaga? Tama! Ang dalaga ay masipag, matulungin, at mapagmahal sa kanyang mga magulang dahil gusto niyang tumulong sa mga gawaing bahay. Pangatlong tanong, ano ang kanyang ginawa? Tama! Siya ay nagbayo ng palay upang makatulong sa kanyang mga magulang. Inalis din niya ang kanyang mga alahas at suklay at ipinabitin ito sa langit. Pang-apat na tanong, bakit hindi niya namalayan ang resulta ng kanyang ginawa? Tama! Hindi niya namalayan ang resulta ng kanyang ginawa dahil abala siya sa pagbayo ng palay at hindi niya napansin na tinatamaan na pala ng pangbayo ang langit. Panglimang tanong, paano nagtapos ang kwento? Tama! Nagtapos ang kwento sa pagtaas ng langit kung saan ang suklay ng dalaga ay naging buwan at ang kanyang mga alahas ay naging mga bituin na makikita sa kalangitan. Sa ating kwento, ang pangunahing tauhan ay isang dalaga. Ang dalaga ay salita na pantawag sa tao. Kapansin-pansin na sa kwento ay walang kasama ang dalaga. Sino-sino pa kaya ang tao sa kanyang pamayanan o kapaligiran? Maaaring mayroon siyang mga kapitbahay, pinuno ng kanilang lugar, mga ngaso o nanghuhuli ng hayop. Ang mga salitang ito ay tumutukoy din sa mga pangalan ng tao. Sa kanyang paglabas ng bahay ay puno siya ng saya. Gusto niya ang magbayo ng palay upang mayroon silang makain. Ano kaya ang kanyang nadama noong nawala ang kanyang mga alahas? Tama!
Lungkot ang maaari niyang nadama noong tumaas ang kanyang mga alahas. Ang saya at lungkot ay mga salita na tumutukoy naman sa mga damdamin na maaari nating madama. Ano pa ang ibang damdamin na alam ninyo? Sa naunang gawain ay natutunan ninyo ang mga salitang tumutukoy sa mga tao at damdamin. Ngayon ay dadako tayo para sa gawaing ito. Basahin ninyo ang mga pangungusap sa ibaba at bilugan ninyo ang mga salitang tumutukoy sa mga tao at damdamin. Unang bilang. Gulat ang nadama ng mga residente nang makita ang langit na mataas. Ano ang mga salitang tumutukoy sa tao at damdamin? Magaling! Ang salitang tumutukoy sa damdamin ay gulat at ang salitang tumutukoy sa tao ay residente. Pangalawa, takot ang nadama ng dalaga nang maisip na hindi na niya makukuha ang mga alahas. Ano ang salitang tumutukoy sa damdamin? At ano naman ang salitang tumutukoy sa tao? Magaling! Ang salitang tumutukoy sa damdamin ay takot at ang salitang tumutukoy sa tao ay dalaga. Pangatlo, isang pulong ang ipinatawag ng pinuno upang pag-usapan ang nangyari. Ano ang salitang tumutukoy sa tao at damdamin? Tama! Ang salitang tumutukoy sa tao ay pinuno. Pang-apat, humingi sila ng payo sa ermitanyo tungkol sa pagbabago sa kanilang lugar. Ano ang salitang tumutukoy sa tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa tao ay ermitanyo. At panglima, pananabik ang nadama ng mga bata nang makita ang langit na mataas na. Ano ang salitang tumutukoy sa damdamin at tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa damdamin ay pananabik. At ang salitang tumutukoy sa tao ay mga bata. Ang mga salita sa mga pangungusap na tumutukoy o nagbibigay pangalan sa mga tao at damdamin ay ang mga sumusunod na salita. Gamit ang chart na ito. Ang mga pangalan ng tao ay residente, dalaga, pinuno, ermitanyo, mga bata. At ang mga damdamin naman ay gulat, takot, pananabik. Sa ating kwento ay nakilala natin ang isang dalaga na napakasipag. Marami tayong mga tao na nakikita sa ating kapaligiran. Magbigay nga kayo ng halimbawa at ilarawan natin ang taong ito. Narito ang halimbawa. Guro. Mailalarawan natin ang isang guro bilang matyaga, masayahin at mapagmahal. Sundalo. Mailalarawan natin ang sundalo bilang matapang, malakas, matulungin. Basurero. Mailalarawan natin ang basurero bilang masipag, responsable, at matulungin. Magsasaka. Mailalarawan natin ang magsasaka bilang masipag, matiisin, mapagkalinga sa kalikasan. Ang mga pangalang ating nabanggit ay nagbibigay pangalan sa mga tao. Ang mga nabanggit naman nating paglalarawan ay nagsasabi ng kanilang mga katangian. Ngayon ay gawin natin ang gawain bilang isa. Balikan ang kwento na binasa. Ilarawan ang tauhan sa kwento sa bawat bahagi na nakatala. Halimbawa, bago siya magsimula sa kanyang trabaho, inalis niya ang mga alahas sa kanyang leeg at ang suklay mula sa kanyang buhok at ipinabitin ito sa langit. Ngayon ilarawan natin ang katangian ng dalaga. Ang dalaga ay maingat sa kanyang mga gamit.
Para sa unang bilang, basahin natin. Gusto niyang tulungan ng kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay. Ano ang katangian na tinutukoy sa pangungusap na ito? Ang katangian ay siya ay matulungin at mapagmahal sa kanyang magulang. Pangalawa, matagal niyang binayo ang palay. Anong katangian ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Ang katangian ay ang dalaga ay matyaga at masipag sa gawain. Pangatlo, nalungkot siya noong una subalit naisip niya na nagpaganda ng langit ang kanyang mga alahas. Anong katangian ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Ang dalaga ay mapag-unawa at positibo ang pag-iisip. Day 2. At the end of the lesson, the learners can read high-frequency words in text. Infer the feelings and traits of the characters within the story. Relate story events to personal experiences to deepen comprehension. Sino sa inyo ang nakakaalala ng kwento kahapon? Ano-ano ang mahalagang nangyari sa kwento na ito? Ang mga pangyayari sa pang-araw-araw nating karanasan ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Minsan ay mayroon tayong nararanasan na masaya, malungkot at nakakatakot na pangyayari. Ngayong araw ay babasahin nating muli ang mga salita na napag-aralan noong nagdaang araw. Tutukuyin natin ang damdamin ng tauhan sa iba't ibang bahagi ng kwento. Babasahin natin ang bawat pangungusap ng may kawastuhan, may tamang bilis at damdamin. Iuugnay din ninyo ang inyong mga karanasan sa mga pangyayari at karanasan ng tauhan sa kwento. Narito ang mga salita na natutunan ninyo mula sa nakaraang aralin. Langit, lupa, bituin, buwan. Basahin natin ang mga pangungusap kung saan makikita ang mga sumusunod na salita. Una, ang langit ay napuno ng mga makikinang na bituin. Pangalawa, ang lupa ay nahiwalay sa langit dahil sa malakas na pagbayo ng dalaga ng palay. Pangatlo, ang buwan ay nagmula sa suklay ng dalaga na isinabit sa langit. Pang-apat, ang mga bituin ay nagmula sa kuwintas ng dalaga. Pagkatapos nating basahin ang kwento, ay babalikan natin ang naging damdamin ng dalaga sa mga pangyayari sa kwento. Mga pangyayari. Nakita ng dalaga ang mga palay na kailangang bayuhin. Ano kayang naging damdamin niya nang makita ito? Ang kanyang damdamin ay naramdaman niya ang pananabik dahil makakatulong siya sa kanyang magulang. Sumunod na pangyayari. Nagsimula na ang dalaga na magbayo ng palay. Ano kayang damdamin niya sa pagkakataong ito? Masaya at masigla ang damdamin ng dalaga dahil nagsimula na siyang tumulong sa kanyang mga magulang. Sumunod na pangyayari. Nakita ng dalaga ang kanyang suklay at kwintas sa langit na pataas ng pataas. Ano kayang naging damdamin ng dalaga nang makita ang mga gamit sa itaas? Narito ang damdamin ng dalaga. Nag-alala at nalungkot siya dahil hindi na niya makukuha pa ang suklay at kwintas niya. Narito ang panghuling pangyayari. Hindi na makukuha ng dalaga ang mga gamit, subalit nakita niya ang kinang at ganda ng langit dahil sa mga ito. Ano kaya ang mararamdaman niya? Narito ang kanyang naramdaman. Masaya siya kahit papaano dahil napaganda ang langit.
Ang iba't ibang pangyayari na nangyayari sa atin ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Tingnan ang emoji chart. Ito ay scared o takot. Ito ay happy o masaya. Ito naman ay sad o malungkot. Ito ay angry o galit. Ito ay excited o nananabik. Ito naman ay worried o nag-aalala. Ito naman ay surprise o nagulat. Ito naman ay silly o nagbibiro. Ito naman ay frustrated o dismayado. Sa ating kwento, ang pangyayari ay nagbigay ng masayang damdamin para sa mga nakakakita ng langit. Nakadama naman ng lungkot ang dalaga na nawalan ng suklay sa kwento. Ngayon ay gawin natin ang gawaing ito. Tingnan ninyo mga pangyayari sa kapaligiran at tukuyin ninyo kung anong damdamin ang mabibigay ng mga pangyayaring ito. Para sa unang larawan, ano kaya ang pangyayari na may kinalaman sa kapaligiran? Tama! Isang bata ang nagtatapo ng basura sa ilog. Anong damdamin ang mabibigay ng mga pangyayaring ito? Tama! Nakakainis at nakakalungkot dahil hindi maayos ang pagtatapo ng basura ng bata. Para naman sa pangalawang larawan, anong pangyayari ito? Tama! Isang bata ang nakatanggap ng Environment Friendly Award. Anong damdamin ang mabibigay ng mga pangyayaring ito? Tama! Masaya dahil nakatanggap siya ng award. Pangatlong larawan, ano kaya ang ipinapakitang pangyayari sa larawang ito? Tama! Mga mag-aaral na nagtatanim ng puno. Anong damdamin ang mabibigay ng mga pangyayaring ito? Tama! Masaya dahil masisipag ang mga mag-aaral. Ngayon ay basahin ang isang maiksing talata na may kaugnayan sa binasang kwento. Nung nakita ng dalaga na tila tumataas na ang langit, ay sinubukan niya itong habulin at abutin. Napakabilis ng naging pagtaas ng langit at hindi na niya ito naabutan. Sa simula ay lungkot na lungkot ang dalaga. Napaupo siya sa isang upuan na kawayan. Kinagabihan ay lumabas siya upang tingnan muli ang kanyang suklay at kwintas. Nakita niya ang maliwanag na buwan at maningning na langit. Napangiti siya. Naisip niya na mas maraming tao ang matutulungan ng liwanag ng buwan at ningning ng mga bituin. Ano-anong damdamin ang naramdaman ng dalaga sa kabuuan ng kwento na nabasa? Tama! Ang kanyang naging damdamin ay saya, lungkot, pananabik. Bukod sa mga naitalang pangyayari sa kapaligiran, sa naunang gawain, ano-ano pa ang mga pangyayari sa kapaligiran na nagbibigay sa atin ng saya, lungkot at pananabik? Itala natin ito sa chart. Halimbawa, saya. Maraming bagong sibol na bulaklak ang makikita sa hardin. Lungkot. Maraming namamasyal ang pumitas ng bulaklak kahit na ipinagbabawal. Pananabik. Pagdating ng Oktubre, makikita ang iba't ibang kulay ng mga bulaklak sa hardin. Sa ating mga gawain ay nakita ninyo ang iba't ibang damdamin na ibinibigay ng mga pangyayari sa ating buhay. Balikan natin ang emoji chart. Nakapagbigay na kayo ng halimbawa ng mga pangyayari sa kapaligiran na nakakapagpasaya, nakakapagpalungkot at nagdadala ng pananabik. Anong mga bagay ang nakakapagpainis sa atin, nakakapagpagalit, at nakakasama ng loob? Itala natin ito sa chart. Halimbawa, nakakainis kapag madumi ang kapaligiran. Nakakagalit
kapag walang pakialam ang mga tao sa kapaligiran. Nakakasama ng loob kapag hindi sila nakikinig sa iyong paalala. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang 2. Basahin ang mga sitwasyon at itala ang posibleng damdamin na maibibigay sa inyo ng bawat sitwasyon. Una, nakakita ka ng mga bibe na tumatawid sa ilog. Ano kayang posibleng damdamin na maibibigay nito sa iyo? Magaling! Ang posibleng damdamin ay natutuwa. Pangalawa, nakita mo na hindi makadaloy ang tubig dahil sa mga basura. Ano kayang posibleng damdamin na maibibigay sa iyo ng sitwasyong ito? Tama! Ang posibleng damdamin ay nakakainis o naiinis. Pangatlo, naamoy mo ang mga sinusunog na goma. Ano kayang posibleng damdamin ang maibibigay sa iyo ng sitwasyong ito? Tama! Ang posibleng damdamin ay nababahala. Pang-apat, nakita mo ang mga usbong mula sa mga itinanim na halaman. Ano kaya ang posibleng damdamin ang maibibigay ng sitwasyong ito? Tama! Ang posibleng damdamin ay masaya. At pang-5, nakita mo ang mga bata na pinaglalaruan ang buntot ng pusa. Ano kaya ang posibleng damdamin ang maibibigay sa iyo ng sitwasyong ito? Tama! Ang posibleng damdamin ay magagalit. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!